Maligayang pagdating sa aking channel. Ngayong araw guys ay i-review natin tong Unity ng model niya is UT210D. Ito guys ay mini kilometer at meron siyang NVC, meron siyang non-contact volts at ang kilometer niya guys is both AC at saka DC. So nakakalamang ito compared dito, although ito ay meron din pang sukat ng temperature, ito rin ay meron din. At ang inilamang nito is meron siyang NVC na wala dito. At ito limited lang ang sa temperature niya, halos meron din. Nga lang, mas prefer ko ito dahil mas maliit siya, so compact siya. Yun ang kinalamang nito. At kung i-compare pa natin siya guys, ito siya. So kung i-compare natin, kung gagamit tayo, bibili tayo ng multimeter na walang NVC, better bili na lang tayo ng ganito. So sa mga nagso-solar dyan, sa DC at sa AC, masusukat natin gamit ito. Samantala ito, pag ito ang binili natin, ito analog pa, meron din digital nito. Mapaparami tayo ng bili. So kung ang balak po natin is refrigeration tayo at electronics din at the same times, I prefer this one. Then bibili tayo ng ganito, bibili tayo ng 4. Okay, so ito kung isusumahin natin, 4 in 1. Unahin natin. Ngayon, buksan natin guys para makita natin. Ito siya. May pouch. At meron siyang manual. Sinasuggest ko na pala guys na basahin natin to before natin i-operate ang ating kilometer. Ito. Basahin natin siya. Kung ayaw nyo magbasa, i-guide ko po kaya. Buksan natin siya at ito ang ating positive and negative probe, ang ating sensor for temperature at ang multimeter na micro. Ito siya. Tignan natin, compare natin dito. Ang laki ng diferensya, di po ba? So kung compact lang ating toolbox, I prefer this one than this one. Dito guys, makikita nyo na pag rotate ko nito is dadalhin tayo sa voltahe. Ngayon ang voltahe, meron tayong dalawa. Ang una guys is pang AC. Ito siya, at automatic naka-auto. I-read nito from 1 volts to 600 volts. And next guys is yung hertz. So from 10 hertz hanggang 60 hertz babasahin niya. At dito naman sa DC is from less than 1 millivolts babasahin niya hanggang 600 volts DC. So it doesn't matter guys, hindi na natin kailangan mag-select. Unlike dito guys, pag pupunta tayo sa AC, may selection siya. So below 100 isa-select natin, then above 220 volts itong range ang pipiliin natin. Ganon din sa DC. So marami siya. Ito ang advantage nito is naka-auto na. Ngayon gamitin natin. Ito guys, so nandito sa baba ang lagayan ng positive probe at saka negative probe. Unlike dito, nandito siya. Ngayon, umpisa natin guys, gaya ng sinabi ko, ang DC natin, ang AC natin is naka-auto na. So kung ang measure natin is yung AC,
Tuloy yung extension ko na to. Nasa Pacific din ako. So, ang voltahe natin is 220. If I'm going to measure this one, iseselect ko siya. Iseselect ko sa AC. Huwag natin kakalimutan, guys. Ayun. So, ito ay alternating current. It doesn't matter kung magkabaliktad. Okay? Positive, negative, alternating po ito. So, measurein natin. Tignan natin. Bago nga pala niyan, guys. Ito, pwede natin siyang tanggalin. Ngunit kung ayaw nyong mabali ito, pwede nyo siyang ilagay. Yan. Pwede siyang i-retain. Ngunit, kung itutusok natin dito, is mahirapan tayong kunin yung voltahe niya dahil hindi niya makontak. Tingnan nyo. Mahirapan siya. So, I prefer na tanggalin natin. Tanggalin natin. Yan. Ayun. Punan natin na siya ng voltahe. Ayan, guys. Ang voltahe natin is 231. Ngayon, mag-measure tayo, guys, ng mas maliit na voltahe. Dahil ang sabi dito, less than 1 millivolt kaya niyang basahin. Ngayon, ito is meron siyang output na 12 volts. Meron siyang 230 input. Ayan. Tingnan natin, guys. Gamit nito. Ayan, naka-on na. Measure natin ang primary. So, same. 231. At ang secondary niya, ayan, guys. So, kulang-kulang 12 volts. 11.65 lang siya. Proceed tayo, guys, sa hertz. Dahil ang susunod dito, pag pinindot ko tong select, is hertz. Ngayon, kung susukatin natin, guys, ang hertz, ito, pasukin natin. Kung magsusukat tayo ng hertz, ito nakalagay 240 volts hanggang 240 volts at 50 hertz. Itong kinalalagyan ko, guys, is 50 hertz. Kaya kung bibili tayo ng appliances, make sure na ang bibili natin is 50-60 hertz. Katulad dito sa lugar ko, puro naka 50 hertz kami rito. So kung nabili kami ng appliances, we see to it na 50-60 siya para hindi masayang, dahil masisira ang ating appliances kung bibili tayo ng 50 hertz at iuwi natin sa Pilipinas na naka 60 hertz tayo. So tignan natin, guys. So pamagin ito, mami-measure ko kung ilan ang hertz niya. I-on ko siya at ang pag-measure ng hertz, remember, ang ating hertz meron siyang range na 10 to 60 hertz. At ilalagay ko lang sa primary. Ito ang kanyang hertz, 50 hertz. How about dito? Same lang ba siya? Tingnan natin, guys. Yan. I-on ko lamang po ito. At ang ating hertz ay 50 hertz. So, same lamang po, guys. Tanggalin natin. Next, guys, is after ng hertz, ang susunod is DC at naka-auto rin. Supportado nito, guys, from millivolts up to 600 volts. Same sa AC natin. Ayun. Meron ako dito, guys, sa mga nagsa-cellphone repair. Ito, meron tayong battery ng cellphone. At ang positive, itong side na to. At itong side na to is ang kanyang negative. Ito, tingnan nyo, guys, kung ang reading niya. Ang battery na ito is meron siyang 3.7 volts. Ngayon, pag binalitad ko, ano ba mangyayari? Halimbawa, nagkabalitad, guys. May lalabas lang na negative dito dahil balitad yung test probe natin. Ayan, lalabas pa rin 3.7. Kaya lang, lalabas yung negative sign.
Kasi baliktad dun sa mga nagsosolar, nakikita ko, nagtatanong sila kung wala daw tagging, paano daw ba malaman ang positive sa negative. Ang sagot, sa pamamagitan nito. Pag-test natin is, pag ganire, ayan, lalabas ang voltahe, ngunit wala yung symbol na negative. Pag nagkabaliktad naman, ayan, lalabas pa rin, same voltage pa rin, kaya lang meron siyang negative din eh. So pamamagitan nun, malalaman natin yung mga nagsosolar kasi nagpaparallel sila at nagsisiris. At subukan naman natin guys sa 12 volts battery. Ito ay 7 ampere 12 volts battery. Tingnan natin kung ilan ang voltahe nito. Ayan, as usual, positive to positive, negative to negative. Ayan. At ang reading ng battery na ito is 4 volts. Ayan, mababa na, 4 volts na lang siya guys. Mababa na. Ito ay battery galing sa apps. Ang susunod man natin guys is, pag rotate natin to, ang susunod is ang ating resistant reading. Pag sinelect natin, ito naman yung buzzer. Ang next is diode. Ang symbol na yun is diode. And then next guys is yung capacitance reading. So, napaka-importante nito para sa mga nag-aircon technicians. Unahin natin guys sa resistant reading sa mga nag-electronics naman. Ito guys is between may range ang ating resistant from 1 ohms hanggang 20 mega ohms lamang po ang kaya ng ating resistant. Tandaan po natin guys, kung tataas na dyan, hindi na accurate ang kanyang reading, dahil ang recommend lang nito is hanggang 20 mega ohms. Take note guys. Ito ay 1 watt. At brown, black, yellow, ito ay 100 k ohms. Tignan natin guys kung tama nga ang reading ng ating multimeter pagdating sa resistant. Ito, hindi ko siya itatouch para hindi ma-add ang ating resistant. Ayan, meron pang 98.6 kilo ohms. So ito guys is pasok pa. Safe pa itong gamitin dahil ang color gold na tolerance is 5%. Pag itinimes natin yan, ang lalabas is 105k ohms. Kapag gagamitin naman natin yung negative nya, yung plus and minus nya, magiging 95k ohms. Samantala ito is 98 pa. So pasok pa rin siya guys, safe pang gamitin dahil sa tolerance nya. Ayan, 98 pa siya. Pag ito nag-below 95, medyo nararamdaman ang ating circuit. Next guys, dito pa rin tayo sa resistant. Alam nyo ba na sa resistant is pwede natin gamitin ito, assuming na di natin alam ang nasaan ang primary at saka secondary nito. Assuming guys ha, so nakikita pa rin natin. Sa pamamagitan ng resistant reading, malalaman natin na ang, dahil ito ay step down, ang primary nito guys is higher resistant compared sa kanyang output o yung secondary. Tingnan natin. May reading tayo na 85.2 ohms. Dito naman may reading tayo guys na 0.8. How about pag ganito? Sinisigurado ko na walang reading to guys ha. Ayan, walang reading. Ganun din dito, wala ring reading.
Therefore, sa pamamagitan ng resistor reading, itong side na to is yung primary. At itong side na to is ang kanyang secondary. Next guys, pindutin natin yung select. At ang susunod is buzzer. Take note guys, ang buzzer guys is infinite. Ang kaya ng ating buzzer ay hanggang 150 ohms lamang. Higher than that, di na niya kayang basahin. Yan, pag pinag-short ko, tutunog pa siya. Halimbawa, meron akong resistor. Itong resistor na to guys is 100 kilo ohms. Pag tinester ko gamit ang buzzer, hindi niya mariread. Ayan, hindi rin natunog, hindi rin lumipat dahil napakataas. So 680. Tignan natin guys kung tutunog siya. Hindi niya rin kaya. Dahil sa manual niya, ang kaya niya lang is under 150 ohms. Saan pa ba ginagamit ang buzzer guys? Ganito. Bigyan ko kayo ng idea kung saan ginagamit ang buzzer. Halimbawa ito. Ito is connected dito sa terminal number 4 na ito. Pag ito tinester ko, yan, lalagay ko dyan at ilalagay ko rito. Yun ang pinaka easy way. Kasi pag yan, tumunog siya. Ibig sabihin connected pa. Ayan, ayan. Connected siya. Connected nga. Kasi nag-short dito. Although, natuklap dito. Okay? Kita nyo guys. Yung printed niya is tuklap. At ginagamit ito guys. Halimbawa, nagto-troubleshoot tayo. Ayaw natin lingon ng lingon. Nakafocus tayo dito. Ito, kahit ito nasa malayo, tutunog siya. Kung continuity ang gamit natin guys ha. Halimbawa ito, gusto kong malaman kung ito ay hindi pa putol hanggang dito. Ayan, natunog. So kahit ito malayo, malalaman natin na okay pa. Kanina, using resistant, yung primary is meron 100 plus dito, 0.8 lang. Ngayon, under resistant, ayun nga, 0.8 nga lang siya. Paglagay ko sa ano guys, paglagay ko sa buzzer, tutunog siya kasi 0.8 lang. Yan, tutunog. So, sa panonood ng aking tutorial, hindi ko lang nire-review to, tinuturuan ko rin kayo kung paano hanapin ang primary at paano pagsukat ng mga bagay-bagay. So, dyan natin ginagamit ang continuity. Kung may putol, halimbawa, itong wire na to, pag may putol ito sa gitna, hindi tutunog. Pero pag walang putol, tutunog siya. Ayan. Ayan, tumunog dahil walang putol. So, doon natin gagamitin. How about kung may voltahe? Kung may voltahe, susukatin natin, gamitin natin itong NVC. Luluntag lang tayo saglit guys ha. NVC meaning non-contact volts. Ngayon, i-aim ko lang ito. Ayan, tumunog na. Tumunog. Ibig sabihin, may voltahe na dumadaloy dito. Yan, kahit patayin ko pa yan. Kasi may line, yung line natin is live pa rin. Okay? Ayan. What if patayin ko yung source nito? Tignan natin kung tutunog guys ha. Patay. Ayan, pinatay ko. On, wala. Tignan natin kung mayroon pa rin tunog. Ayan, yan yung non-contact volts. Kung ating tester is walang NVC, gagamit tayo ng panibago. Ito guys, i-on lang natin siya. Ayan. Dahil patay, wala din siyang natitrace. So same lang siya. At pag on ko, ayan, meron na. Ayan. Nakaka-trace ba? On. Ayan. Speaking of diode, 6A2 na diode. Ito ay pwedeng gawing rectifier. Gawa lang tayo ng 4. Ito maging rectifier na. Yung AC signal gagawin yung DC signal. Ngayon, itong side na to is negative. Yan, negative. Itong buong itim na to is yung positive niya. Ngayon, dahil nakadayot na tayo guys, meron tayong, pag nilagay ko to sa forward bias, ito, forward, magkakaroon tayo ng reading na 0.5.
Ayan. Ang good diode daw guys is merong 0.4 to 0.8. Good pa siya. Pag hindi na wala sa range na yon, hindi na good ang ating diode. Ngayon, dahil ito may polarity, pag binalitad ko to guys, mawawalan siya ng reading. Tingnan nyo. Yung negative gagawin kong positive at yung positive gagawin kong negative. Tingnan nyo, wala siyang reading. Ayan. So, ibig sabihin, itong diode natin is hindi pa leak. Okay pa siya. Saan pa natin pwede gamitin guys ang diode? Pwede ba natin gamitin ang diode sa transistor? Okay guys, dito gamit ang diode. Itong transistor na A654A is a PNP transistor. Meaning, base niya is negative. Ito, positive, positive. Kaya siya PNP. Dahil ito ay negative, yung 3, ito facing sa akin ha. Ito. Yan. Ito daw, yung terminal number 3 is negative. Ngayon, itong negative ko is ilalagay ko dito. Ngayon, ito daw, ito, pag nilagay ko rito, positive. So, meron siyang reading. Ayan. Meron siyang 694 volts. Pagdating naman dito sa, yung number 2 natin is collector, pagdating naman sa emitter, meron din siyang reading. Tingnan natin. 706 volts. 707 volts. Okay, base to collector, collector 2. Ito yung collector. Ito yung 2 natin. Gitna. Ayan. 693. 693 volts. So, gamit guys ang diode. Ngayon, pag ni-reverse ko to guys, dapat wala silang reading guys ha. Kasi ito negative to. Ngayon gagawin kong positive ito. Ayan, tignan nyo. Dapat walang mga reading yan. Yan, good yan. Dito pa, kunin natin yung collector nya. Tignan nyo, collector. Yan. Collector. Dapat walang reading. Ibig sabihin, itong transistor na to is okay pa. Ngayon, gamit naman ang resistant. Tingnan natin guys ha. Papakita ko lang sa inyo ang pagkuha nito. Resistant. Dahil itong base niya na 3 is negative. Dahil PNP. Dapat ito may palo. Ayan. 5.9. Dito sa emitter niya dapat meron din. Ayan. 6.4. Pag binalitad natin guys, dapat wala silang reading ha. Ayan. Ayan, wala. So, ibig sabihin, good po ito. So, ang pagkuha guys ng transistor, pwede sa resistant at pwede rin sa diode. Bakit diode? Ito guys, symbol ng diode. Yeah, symbol ng diode is yung capacitance. Okay? Sa mga nag-aircon dyan, ito, meron tayong 40 UF 450 watt. Ito guys, ginagamit natin sa 2 HP horsepower. Yan. Kunan natin ang reading. At ang reading is 40.2. Ibig sabihin, okay pa ito. Pwede pa natin siyang gamitin. Another example. Ito lang guys, run capacitor ng refrigerator. 15 UF siya. Tignan natin kung ilang UF pa. Ang pagkuha nito guys is between sa terminal na yan sa terminal na to. Hindi ganyan ha. Meron kasi mga bago, ganyan daw kinukuha. Saka dito raw. Yan. Hindi ganon. Ito lang. Yan. Ang purpose nito, pwede ka mag-plug in ng terminal dito na dalawa. Pwede rin dalawa dito. Yun ang purpose niyan. At ang terminal lugs guys is, ang purpose nito is like that. Ayan, ganyan. Papasukan ng terminal. Yan ang purpose niya guys ha. Kaya dalawa yan. Kaya pag tinester natin, hindi po pwede yung gaya na sinabi ko kanina. Ang pag-tester niyan is ganito. Ngayon, gamit ang capacitance reading, testerin lang natin ng pagganire at ang lumabas is
Ayan, 8.86 microfarad. So malayo na ang kanyang value sa 15 UF. Ayan, 15 UF. Meron itong plus and minus 5%. Hindi pa rin siya pasok. So ito guys is magagamit nyo. Halimbawa, wala nyo 8 microfarad, pwede pa siyang gamitin. Pero aking discussion itong plus and minus 5% na ito sa capacitor guys, and I want you to learn on how to compute it. So guys, punta tayo sa measuring of temperature. Dito guys, meron dalawa. Degrees Celsius saka degrees Fahrenheit. Dahil nasa Asia tayo, degrees Celsius ang gagamitin natin. Ngayon, meron siyang selection. Ang unang selection is degrees Celsius. Pag pinires natin ng selection, ito is degrees Fahrenheit. Dito tayo sa degrees Celsius. Itong sensor niya guys is may polarity. Ayan. Itong side na to is positive. Ito yung negative. Ngayon, sa electronics, red is considered as positive, black is negative. So, ipapasok natin siya. At makikita nyo na i-read niya ang room temperature ng aking stop quarter. At ang temperature guys is 32 degrees Celsius. Pwede natin gamitin to guys sa hot hanggang ang range niya guys is 0 to positive 1,000. Ngayon, pag gagamitin natin sa ito, sa hot, pag gagamitin natin sa cold, 0 to negative 40. Yan lang ang kaya nila guys ha. Tingnan nyo ang katumbas ng 32. Pag pinindot ko sa Fahrenheit, ang katumbas niya sa Fahrenheit is 89 Fahrenheit, yung 32. Local got 24 degrees Celsius eh. Para naman guys sa low temp, papunta sa negative, pasok lamang po natin yung ating sensor dito sa, pwede dito sa chiller side, pwede rin dito sa freezer side. So ipasok na lang dyan at isara natin. At ayan, nagre-read na siya guys, negative 20. Next, tanggalin na natin siya. Tapos na ang measuring of temperature. Punta na tayo guys sa DC clamp meter. At may range to guys na kaya natin i-measure ang 10 milliampere hanggang 200 ampere. Ito guys, kaya niya ang DC measuring car compressor using DC clamp meter. Meron ako rito power supply. Ito ay 12 volts. At ang output niya is DC. Ito ang aking load fan motor na 12 volt DC. I-on ko siya guys at kukuha natin siya ng clamp meter DC. At ang reading ko is 0.33 amps para sa DC. At tingnan nyo guys, pag nilipat ko to sa AC, ayan, hindi niya ma-detect. Pag linagay ko sa DC, ayan, 32 amps. Ngayon ilagay ko sa AC at punta naman natin yung AC side. Ito ang kanyang AC side. Kunin natin itong isang wire niya. Ito. At kunan naman natin. At yan ang ating nakukuha. 0.10 amps. So kaya niya guys ang low amps. Ngayon guys, mini-measure ko ang defrost heater ng commercial refrigerator at ang wire is yung yellow. At sa ngayon naka DC mode siya. Gawin natin siyang AC mode para mabasa na ng ating clamp meter. Dahil naka-engage na ang defrost sa ating Dixel control. Ito. Yan, naka-AC mode siya at 3.08 ampere siya. Next guys, ang ating
NVC. Tingnan natin kung kaya niya yung 12 volts. Okay, DC to guys ha, 12 volts. Ayan, kaya niya. Paano naman yung 220 natin? How sa 220? Ayan, sa 220. Ito, cellphone. Yan, dinagyan natin ng cellphone. I-on natin. Ayan guys, kaya niya rin. 5 volts, kaya niyang i-detect. So, recommend ko to guys, bilhin nyo. Yan. Kung may katanungan kayo sa aking video, i-comment it down. At kung hindi busy sa on-call technician, sasagutin natin siya, God willing. Kung sa tingin nyo guys, natulong kayo ng aking video, paki-follow po ako sa pamamagitan ng pag-click ng subscribe button at paki-kalembang ang notification bell para updated kayo just in case na meron akong bagong upload na video. Maraming salamat sa panonood. Until then, God bless.